The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Good morning to all our listeners on air and online. Yes, welcome to episode 3 of Technopitch on Air, making waves for Filmec Technology. Only here on Radyo Agri 90.1 FM, Kasaganaan para sa bayan. We are your program host. I am Marife Carpio. And I am Joanna Paulo. We are bringing you the latest and post-harvest and mechanization. And we communicate technologies that matter to the farmers and fisher folks. Yes, again, you are tuning in to Technopitch on Air, making waves for Filmec Technologies. Kumusta, partner? Yes. Ayan. Kumusta, partner? Kumusta ang araw mo? Dahil puyat tayo lahat. Dahil sa mga taga Sanusi po, mga taga Muñoz. Taga Muñoz ay na. Walang mga kuryente kanina. Ay kagabi hanggang kaninang madaling araw. Wala tayong tulog, buti umabot pa talaga ako. Oo, pero dahil kailangan nating bumangon, partner, at para dito. Para sa ating mga magsasaka at mga... So, Ate Jonah, sabihin mo naman sa kanila kung bakit iba yung kasama mo today. Oo, kasi po meron pong equally important event po na engagement ang ating... Yes, ang surgeon. Oo, kasama sa ating Technopitch, yes. At so, yan. Nahugot po namin ang ating kasamahan din Hello sa ACB. Po. At welcome. na may hawak din dati. Welcome back kasi dati RCEF eh. Oo. Usapang RCEF tayo. Ngayon, Technopitch na tayo. Yes. Siyempre, partner, bumati muna tayo. Ayan. I-shoutout muna natin. I-shoutout po natin yung mga kasama po natin sa ACD, sa taas. Si Akin, ang nandun si Akin. Ayan. Inuna niya na talaga. Bias siya. Oo. Si Ate Aisa, si Ate Tin na nasa meeting din. Kasama si Kuya Lloyd. Yes. Si Angel. Si Carl. At ang mga kasamahan po natin na nakabiyahe po ngayon. Yes. Mag-ingat po kayo, lalo na sa mga drivers po natin dyan. Yes. Siyempre, partner, hindi natin kalilimutan ng ating masipag na Director 4, Dr. Junicio G. Alvinia. Good morning po sa inyong lahat. Yes, ang ating Deputy Director, Sir Joel Dator, and ating mga naggagandahan at nagbabapuhan, Mancom and Exicom. Ayan. Yes, siyempre kay Sir Jong dyan, shout out. Yes. Nakikinig yan si Sir Jong. Oo, nakatune in talaga yan. May radyo siya sa office partner eh. And syempre ang ating mga masisipag na utilities and guards on duties. Yan, partner. Yes, ang ganda ng ngiti ng mga guards sa akin kanina. Morning, kasi muntik na akong na-late. Oo. Sabi niya, good morning. Mabuhay, sabi. Late buti umabot kayo, ma'am. Sabi talaga puyat nila. po kasi ang aking partner dahil sa mainit. kuryente. Mainit po kasi. Ano nga yung nagpa-survive sa atin? Yung mini electric fan. Rechargeable electric fan. Yan. Yan. And syempre, ang ating mga listeners sa ating radyo and viewers sa ating Facebook Live. Yan. I-share po natin ang ating Facebook page. Ano yung Facebook page natin, partner? Radyo Agri. Radyo Agri Filmec. Pero meron din yata to sa DA Filmec. Yes, sinishare din ng ating official Facebook page. Yes, manood lang po kayo dyan and mag-comment po kayo kung may mga questions po kayo later. Ayan, meron na agad pabate. Naku, ang layo naman nito. Hello, Sir Carl. Ayan. Carl Allen. Nandito lang siya kanina, actually. Oo, puyat dito eh. Hello, Sir Carl Allen. Ayan. Ano ang tanong mo? Harap.
Sa ating mga gustong magpa-shoutout pa ng mga listeners and viewers on air or on live, mag-chat. Comment down below. Or kung nahihiya kayo, sige, mag-chat na lang kayo sa amin. Pwede sa personal Facebook. Kung kilala nyo kami. Yes, partner. Paano ba natin Ayan, partner. ginagawa? Ginagawa natin ang program na ito to communicate Filmec technologies not just to the adopters but for the would-be adopters. Baka makita nila na angkop sa kanilang mga operations, yung mga technologies na meron tayo dito sa Filmec. Yes, partner. And through this program, malalaman nila lahat ng information tungkol sa ating featured technology, lahat ng technology sa Filmec. Yan. We are also opening our hotline number. Meron na tayo, partner. Yes, may number. Ano nga yung number na yan? Ayan, please take down notes po, mga Karadyo Agri. 0962-119-7445. Ulitin po natin. 0962-119-7445. Kung mayroong question sa mga listeners on radio. At comment section naman, mag-comment kayo sa live naman. Yes. Yan. Tungkol sa technology, ha? Ayan. So, are you guys ready for featured technology today na ipipitch natin on air and on live? Oo. Patatagalin pa ba natin to, partner? Siyempre, introduce na natin to. Oo, ang ating technology. Siyempre, time check muna ay 6 minutes pa lang. 6 minutes pa lang. Oo, past 11. Ayan. Yan. Handa na ba kayo, mga Karadyo Agri, sa ating siyempre, papakilala muna natin yung ating technology. Ano ba i-feature nating technology part? Ang technology natin for today ay Filmex High Temperature Storage. Yes. Mamaya natin malalaman kung para saan ba or kung bakit ba Mamaya ito. itatakil ng ating guest. Yes. Feature. Yes. Ayan. Yung feature natin today, eto siya. Oo, sa tabi na natin siya. Oo. At ito na. Ako. Oo, ipapakilala ko na po, mga Karadyo Agri, ang ating feature for today's episode. Ayan. He is an agricultural engineer who finished his master's degree in agricultural engineering at Central Luzon State University. Kaano natin to? Alma mater natin to, partner. CLSU. Yes. Currently, he is a project leader of the value chain improvement of onion in major producing areas in the Philippines. Ayan. He has been a part of many, partner, take note, many researches and field projects and has an expertise in value chain analysis and policy research. Yan. He is currently a science research specialist too of the Socio-Economic and Policy Research Division of Filmec. Yes, mga Karadyo Agri, let's welcome our dedicated and hardworking researcher, Engineer Marvin Somera Estimada. Yes, ding ding ding. Ayan. Bati muna kayo, sir. Hello po, good morning to all. Ayan. Sino po yung mga gusto yung batiin dyan? Ang inyong pamilya, ka-division. Isa-isahin po ninyo yan. Sige, sir. Medyo madami po sila. Actually, nung papabati yung mga kasama namin na Sige, nagkakandak ng last assessment sa Ayan, Mindoro. isa-isahin nyo na, sir. Tsaka sa Chance nyo na ito. Pangasinan, Mango and Onion. As well as dun sa division namin. Ayan. May mga pangalan ba sila, sir? Sabihin nyo na ngayon para sila ay ma-featured. Ma-featured din. Oo. Sino-sino yung mga yan, sir? Sila Diego ba yan? Si Diego ni Libert, nasa Mindoro. Sila Ayun. Paula. Then sila Nathan, Kale, Aison, Ria Paula. Oh. Yan, good Medyo morning. madami Ayun sila ha? Good morning po sa inyong lahat. Sana ay Sa pamilya nakikinig niyo, kayo. sir. Ayan. Actually, nasa Aurora sila ngayon eh. Hello po, kung maabot yung frequency Ay. natin. Wow, Yung nice. live natin, sir, umaabot. Siyempre, naka-live naman tayo sa Facebook. Oh, at nakaka-reach din ito internationally, sir. Yes. Ng ating- Wow. Yung mga kapatid From Canada, America, lahat yan. Naaabot ng ating live, Facebook live. Ayan. Ayan, so nakilala na nga po natin ang ating techno feature for today, Engineer Marvin Estimada. So, Pag-usapan na po natin ang Yes, tungkol sa technology. Yes. Ready na ba kayo, sir? Ayan. At ready na ba ang ating mga karadyo Agri? kinakabahan ka ba, sir? Hindi naman. Ay, Hindi hindi parang naman, sanay sir. si eh. Hindi. Ayan, sir. Ito na ay tungkol sa technology. Can you tell us about the technology? Basically, ano ito, sir, at para saan? Okay. So, umpisa ko na, ma'am. Okay. Yes po. So, ang high temperature storage or Filmec high temperature storage ay isang post-harvest storage system na gumagamit ng mataas na temperatura. Mostly around 27 to 39 degrees centigrade or degrees Celsius.
Ito rin ay isang alternatibong teknolohiya sa pag-iimbak ng sibuyas natin na gumagamit ng solar-assisted heating, natural ventilation, and semi-controlled airflow. So, para mapanatili ang kalidad ng sibuyas na ini-store natin dito. So, ito rin ay isang low-cost, climate resilient, and farmer adaptable solution para particular dun sa mga hindi nakaka-access sa cold storages. Ayun. Yun po. Ayun. Ano pa ang Ayun. follow-up natin? So, ayan, sir, paano nyo po naisip na gawin yung technology na ito? Was there an encounter on the ground or may nag-request po ba sa inyo? Paano, sir, nakapag-derive kayo ng parang ma-conceptualize or maisip na gawin itong technology nito, pag-aralan? Okay. So, bali ang nag-umpisa nito ng this technology ay yung dati naming former Chief Science Research Specialist namin, si Dr. Renita de la Cruz. Then, kasama niya dito si Dr. Rodelio Idago, which is now our Division Chief, and as well as Engineer Domingo Miranda. So, around 2014, sinimulan na nila tong project na to study kung pwede bang i-apply sa storage yung high temperature. Kasi mostly, ang alam natin, pag storage, yung mga cold storage. Yes, oo. Tama po ba? Yes. Then, kaya po na-derive tong or na-conceptualize to. Siyempre, sa PhilMech tayo, kailangan nating pababain ang post-harvest losses, which is 63.90% sa total system loss ng onion. So, alam naman natin na yung onion, isa siya sa mga high-value crops na na-identify ng Department of Agriculture, and as well as in terms of storage, medyo malaki yung demand or energy demand for cold storage. Then, masyado mababa yung presyo during peak harvest season. Then, hindi lahat ng farmers natin kayang magpasok sa cold storage. Yes. So, tapos yung sa ibang lugar naman, for example, multiplier onion, wala silang, medyo inadequate yung technology na meron sila for storage. So, yung puro traditional practice yung ginagawa nila. And based sa KII and interviews, surveys, medyo mataas yung losses nila. And dahil nasa PhilMech tayo, we need to reduce the post-harvest losses natin sa onion industry. Yes. Dahil ang traditional, sir, sabi nyo ng pag-iimbak ng onion ay cold. Yes. Pero mahal kasi yung sa cold and marami siyang masyadong Yung mga farmers po natin ng onion, may binabayaran sila, sir, na parang fee sa mga storage sa cold. Sa cold storage. Oo. Bali ma'am, ganito yan. I-breakdown natin ang sir. sibuyas para maganda. Ayun, Meron sige, tayong... sir, para may idea ang ating mga Yes po. Meron tayong bulb onion Mm-mm. and multiplier onion. Si bulb onion, ito yung nabibili natin sa palengke na one bulb, yung malalaki, either red, creole, or yellow granex. Meron naman tayong isang type ng sibuyas, ito yung multiplier, or yung tinatawag nila na native, tanduyong. Yung maliliit naman to, Yes, sir. ma'am. Oo. Tapos, Ay, nakabulk. sa Ilocos naman, ang tawag sa kanila doon, lasuna. So, Ayun, yun yung oo. main na onion na tinatanim nila sa Ilocos region. Ayun, oo. So, meron kasing onion, pag namamalengke ka, Ate Jonah, syempre may onion po, sir, na parang malambot na yung labas na part. Oo. Yun Yes, yung ma'am. mga hindi na store po ng maayos. Yun ba yung resulta nun, sir? Yung medyo may parang basa-basa na siya? Oo, parang Ano po kasi yan, depende naman siya sa in-store nila na sibuyas. Dapat kasi hindi na ulanan, quality dapat, na-cure, maganda yung ilalagay natin sa storage. Pero minsan, hindi na natin, sa sobrang dami ng sibuyas na pumapasok doon, hindi na natetest isa-isa. Ayun. So, isa pang ano doon, although habang tumatagal kasi yung commodity natin, yung crops natin or yung sibuyas, talagang ano na siya, prone na siya sa spoilage. So, Yes, yung dumadating sa atin, siguro matagal na siya naka-imbak, kaya O kaya nailabas na sa nailabas storage. na, tapos hindi mabenta, then talagang ma-spoil na siya. Pero, sir, gaano katagal po yung tinatagal ng sibuyas dito po sa high temperature storage natin? Compare sa... Sa normal storage or sa cold storage? May Actually, kaibahan ba, sir?
cold storage talaga maganda siya. For bulb onion, maabot siya ng 6 to 7 months. Oh, tagal. Even 9 months. So, pag umabot naman ng 8 to 9 months, talagang mababa na yung presyo ng sibuyas, ayaw pa rin nilang ilabas. So, pinapatagal nila. Kasi ayaw naman nilang malugi. Parang ganon. Pero, i-compare natin siya sa high temp. Yung high temp natin for bulb onion, aabot siya ng around 4 months. For short term lang kasi siya. Unlike cold storage kasi, medyo mahal siya. So, Medyo matagal po. Matagal. Yun naman yung parang disadvantage niya. Yun yung Or advantage. comparison. Yes, yun yung advantage ng high temp natin storage dito. Kasi mas maikli nga yung time niya, pero mas mura naman compared sa cold storage. yes po. At saka ang kinekater natin sa high temperature natin ay yung mga smallholder farmer. For example, kasi ma'am, pag sa cold storage, kailangan punuin nilang isang room. So, ang isang room ay around 10,000 bags. Bags. So, sabi natin 27, yun nasa 270 metric tons dapat ang nasa isang room. Pang malakihang production siya. No? Opo. So, bali dapat isang kooperatiba sila or asosasyon para pagpasok sila sa cold storage. So, yung high temp po ay for small farmers Opo. natin. Yun po yung target natin. Kumbaga sir, yung mga maliliit nating farmers, maghahanap pa sila ng mga kasabayan nila, Opo. Itong cold storage. Yung cold storage. Unlike itong high temperature natin, kahit sila mismo kaka-harvest, punta na agad sila. Opo. Pwede na yun. And actually po, ang average na yield natin sa bulb onion, nasa around 10.8 metric tons per hectare. 10.8. Mga ganun po. Okay. When medyo tumataas naman na siya, kaya lang, yung isa din po kasi na specs ng ating technology, modular siya. So, for example, pwede nating dagdagan yung capacity sa loob. Ayun. So, hindi tayo naglilimit na ito lang isang module para sa isang farmer. Kung gusto niyang mag-store doon na mas malaki, mas okay. Ayun. Ayan, bali parang pinapahapyawan na ni sir yung mga Yung susunod na mga tanong na natin. sir. Doon na tayo sa features. Ayan. Tuloy mo na. Features Ano ng naman, technology kumbaga na. sa brand new cellphone, ano yung masasabi mong parang features nitong technology? Ano yung mga features niya? Ayan, nabanggit mo na kanina. Opo. Una. Ano pa? Bali, ano lang siya, ma'am eh. Noble lang yung technology natin. Kumbaga, greenhouse type na structure lang siya. Oo, yung parang traditional greenhouse lang, sir, no? Yes, ma'am. Or parang tent lang siya. Ang materials nito ay GI pipe for the arcs and frames. Ayun. And kinooberan siya ng UV plastic which is ginagamit talaga sa greenhouses. Then, dinagdagan natin siya ng cover na shade net. Medyo malamig pala dito, ma'am. Medyo nanginginig ako na konti. Pero okay lang naman. Tolerable naman. Dali po mga ka-radio agri. Malamig nga, sir. Ayun. Naku, pasensya na sir. Hindi yata na-prepare si sir ng kasi mainit sa labas eh. Yes, ma'am. Yes. Ayan, sir. Ano ba? Oo nga, sir. Sige, sir. Ituloy nyo na, sir. Ituloy na natin, Bababa ma'am. natin. So, meron din tayong shade net, which is 70% na ilalagay natin after ng UV plastic. Then, sa ilalim nun, may Natawa slit na ang siya. aking partner, sir. Parehas lang Very naman. honest. Ma'am. Very honest po ang ating guest. Tama naman po yan. Hindi, okay lang po. Nasanay lang kasi sa labas at medyo mainit talaga eh. Oo nga. Ayan. Lalo na sir, pag nasa field kasi kayo, medyo mainit talaga. So, nabigla talaga siguro siya pagpasok niya dito. Pasensya na Cold sir. storage to kasi, sir. Yes, ma'am. Medyo mahal talaga dito. Kaya pala tatagal kayo dito. Karne na kami, sir. Ayan, ituloy nyo na, sir. Ayan. So, yun po. Then, pwede naman natin siyang gamitan ng indigenous natin na material. For example, ay kawayan for the frames. Pero ang kailangan talaga natin doon yung UV plastic. So, Yun ang binibili talaga, sir, sa market. Hindi natin pwedeng parang... So sir, paano natin Opo. nakakontrol po yung high temperature nitong storage na ito? Paano po halimbawa kung tag-ulan or malamig? So, hindi siya, sir. Mm, May limitation siya. hindi naman, ma'am. Kasi, yung high temp natin, nasa principle siya ng greenhouse. So, for example, mag-ano siya magre-retain siya ng heat sa loob.
Magkakaroon lang tayo ng exchange ng air sa loob Pabinuksan. kasi may slit sa ilalim. So maliit lang naman yung slit natin or yung opening sa ilalim para lang yung warm air papasok sa ilalim. Then meron din tayong naka-install na exhaust fan. Okay? So ang sibuyas kasi pag nilagay mo doon, fresh siya. Nag-aano yan eh. Nagre-respire, nag-aano ng moisture. So doon sa ilalim papasok yung cold air natin. Then yung mainit kasi Iikot, parang iikot. opo, parang warm air rises above the cold denser air. Then pag umakyat siya doon sa taas ng greenhouse type natin or sa high temp natin, ilalabas siya ngayon ng exhaust fan. Ayun, So, paikot. Yung hangin lang kumbaga, sir. Ang, Yes po. Okay. So, ganun natin Kahit nare-retain. natag-ulan naman Oo. pala siya. Opo. Pwede siya. Tumatagal yung Actually, high ma'am, temp. ano po, paghapon talagang pinapatay namin exhaust fan. So, ang inaano kasi natin dyan na temperature, wag siya mag-exceed ng Ayun, 39. dapat controlled din, ha? Oo. Opo. So, kung nag-exceed na siya, talagang ngayon, sobrang Sobrang init na init. ngayon. Yes, sir. Oo. Talagang naka-on lagi yung exhaust fan natin. Then, around 3 Regulate. p.m., Mm. pag medyo bumaba na ng onte yung temperature natin para masustain yung nasa loob na init, para masuppress natin yung growth ng molds na which is yun yung pinagsisimulan ng pagkabulok. At saka kasi sa mainit na temperature at saka sa around 77 yung humidity natin or yung tubig na hangin sa loob, Yes. hindi siya tutubo. Okay. Ganun siya. Dapat control kasi pag umiksid, magmumolds. Oo. Hindi po, parang- pag umiksid ang temperature naman natin, maluluto naman yung sibuyas natin. Pag bumaba Pag naman bumaba, siya, yun, magsisimula na dapat yung control talaga siya. Kaya siya may Napaka-crucial. range na 27 to 39 degrees Celsius lang. Pag Opo. bumaba or 27. tumaas doon, hindi na siya magandang storage. Ganun. Hindi na siya storage. Oo. Ayun. Bali sir, halimbawa, pagka-harvest, ilalagay ba agad sa pagka-harvest na pilian, ilalagay na agad sa ano ba yung ideal sir na proseso ng pag-store natin? Actually, mas maganda sana na pagkaani, anuin lang muna natin ng onte, parang temper lang muna natin siya. Parang i-stock mo na dyan Opo. sa Kasi field. pag umani tayo, marami pa siyang madami pang Mga lupa-lupa. lupa. Mga ilang ganun. araw yung ganun, sir. Hindi yung naman nasa labas lang muna siya bago siya ilagay sa storage or oras lang. Kahit mga 1 to 2 days before natin matagal ano. din. Oo. Kasi ma'am, kailangan nating tanggalin din yung mga talaga lupa bago natin siya ipasok doon. Lilinisin muna. Yes po. Okay. At pipilian, ganun sir. Opo. Depende po kay farmer kung ang gusto niya ay puro malalaki. Pag Pangbenta. Pangbenta. Oo. So kasi short term lang naman. Pero ang natin, ang pinaka-suggestion natin, mga good size bulb kung gusto natin na mas matagal nilang i-store. Kasi in terms sa sibuyas, pag malalaki kasi mas mabilis siya mabulok as compared dun sa maliliit. Oo. Eh yung good size bulb, sakto lang siya. So talagang Hindi ano siya. siya, hindi siya malaki, hindi rin siya maliit. Maliit. Yun yung pinipili natin sa palengke. Yung pang isang Tama gamit lang. Mm, Isang luto lang to, sabi nila. Yes, pang household. yes po. Yun. So, ayan, sir. Sinabi mo na kanina na depende sa farmer. So, tatanungin ko na rin, sino-sino pa ba yung mga target Naging adopters O target, yes. nitong teknolohiya natin na ito? And ano naman po yung mga benefits nito kung gagamitin nila? Yeah, ay nasabi niyo na rin po no, na yung benefit nga ay tumatagal yung storage nila ng 4 months, umaabot sila ng 4 months. So, sino po yung mga target adopters natin nito? So umpisan muna natin ma'am sa multiplier onion. Okay po. So sa multiplier onion, ang main purpose kasi natin doon ay mapababa yung losses nila sa storage. And sa multiplier onion din, sa tanduyong or lasuna, Yes. yun yung for planting materials na nila. Okay. Which is, kailangan niyan tumagal ng 6 to 7 months or more, 8 months. Pang binhiin. Yes po. Kasi pag multiplier, bulb sets yung nila, tinatanim nila. So, Iba-iba pa talaga, no, partner? yes For po. ani, saka for tanim na. Mm, ganun. Opo. For market siya, purposes yung iba. Then may
may first storage sila. Which is yung sa storage method nila, sa near roof lang nilalagay nila sa may malapit sa bubong. Ano ba yun, sir? Mas mainit pa ba yun doon sa mas malapit sa bubong? Or pare-pareho yung... Mas, yun, isa rin yun sa naging natin, basis natin. Kasi, bakit nila nilalagay sa may bubong yung sibuyas nila? So, yun nga, nasa-suppress yung mold growth, then yung sa sprouting. However, actually, yung sa operator natin sa Ilocos last time, di ba bumagyo? Medyo hindi nila ganong trip yung high temp nung una kasi nga parang hindi daw sturdy. And ang signal kasi bumagyo naman. Yes, ma'am. May exempted naman siguro sa Hindi, ma'am. Actually, di ganun nga yung perception nila. Pero nag-signal number 5 naman doon. Hindi naman na yun. Ayan matibay Okay, itong natin Signal number 5 sa Ilocos. Ibig sabihin sa medyo taas-taas na to. Oo. Yeah. Pero hindi sir nabuwag. Hindi naman, ma'am. Sigurado ka. Ayan, Yes, signal number 5 ang Yun yung sinabi nila sa amin. Pero actually, may bagyo nga doon. Doon pinuntahan namin. Medyo nagwo-worry kami. Bawala na. Pero pa rin sir. Bawala na kayong abutan, sir. So, medyo maganda yung recovery natin as well as nung mga nauna natin na mga trials. Then, as compared dun sa farmer's practice or dun sa traditional nila, once kasi na may leak yung bubong nila, tutuluan na din. Then, almost 90% nung binhi niya, dami yun eh. Talagang nawala. Ayun. Oo nga, yung traditional kasi sir, kung makikita niyo yung mga bahay-bahay sa baryo, di ba sir, sa mga nagsisibuyas, nakaano siya sa bubong. Yes, Yun dun yung nakuha yung parang concept. Yes, ma'am. Isa yun sa concept. Then, marami rin kasing nag-try na din and nakita na effective na. nung mga una na effective yung pwedeng gamitin yung high temperature to store onions. Sir, bakit naman yung mga una, bakit nila ayaw yung high temp? May experience kayo, sir, na parang resistant sila sa technology? Hindi, kasi tayo sa research, pag ipapakilala natin yung technology, may common medyo notion. Ilagpasan, no? Apo. So, nung nung nakita nila, based dun sa mga unang trials natin, na maganda, then, lalo na yung sa during time ni Doc Babes, so maganda yung naging result nun. So, nagpagawa sila ng parang demo na structure. Then, ginamit nila ulit dun sa susunod na wrapping na harvest. Harvest. Okay. Opo. Then, yung sinasabi nyo, ma'am, kanina, balik tayo sa tanong nyo, ano ba yung benefits ng natin? So, as compared to traditional practice or farmer's practice sa multiplier, in terms sa bulb, mas mataas ang recovery natin ng 16%. 16%. Then, by weight naman, 20%. Then, sa may bulb onion naman po, na-identify kasi yon ni Doc Rodel na around 2 to 4 months pwedeng high temp natin. So, sa 2 months, around 8% lang, 8.22% yung losses natin. Then, during nung sa pang 4 months na, nasa around 24 lang siya yung losses natin. Talagang napapababa. Napapababa natin ang post-harvest losses. Oo, yun naman talaga ang ina-address ng Filmic. Yes po. Ayan. Ayan. Bago tayo mag-proceed sa susunod na question na yan, batiin muna natin sila, sir. Good morning po sa lahat. Hello kay Sir Bong Abner Matinong Apolinario. Hello, sir. And hello naman po kay Ma'am Beth Cruz. Ang galing naman, Kuya Vin. Sabi, hello, parang ma'am. kilala niyo to, sir. Ayan, batiin niyo, sir. Actually, sa po sila? Sa NIA. Ayan. Hello, sir. Hello po, ma'am. Hello, ma'am. Ayan. Ay, nakikinig po kinig sila. lang po kayo. Dahil sa inyo yan, sir. Ako, nako-conscious na si sir. Parang marami nanonood na kakilala niya. Madami na kasing mag-comment pa po research. yung mga, may kilala kayo, sir. Ayan, madami isa-isahin kasing natin. nasamahan na research si sir. Kaya marami na siyang kakilala, lalo na sa NIA. Ayan. So, may mga katanungan po na Karadyo Agri natin. Pwede po nating i-comment o kaya tumawag po tayo. Pwede. Yes. Sa ating hotline kanina na binanggit. Or,
mag-message po sa Facebook page. Pwede din po sa personal accounts po natin. Kung kakilala niyo po kami. Oo, yan po. Sa mga opportunity nyo na po ito para tanungin. Ayan, Hanggat nandito po si Sir. I-clarify po natin ang need po nating i-clarify. At willing po si Sir na sagutin. Ayan. So, next question naman, ate. So, Sir, sa industry speaking naman, Sir, ano yung nakikita nyong impact nito sa mga agriculture sector? Ayan, sa medyo mas malawak na ano. So, if if i-adapt siya, umpisa mo natin sa kasi dalawa yung sibuyas kaya medyo na ano tayo. Yes. So, umpisa natin sa multiplier. So, sa multiplier, hindi na tayo bibili ng binhi pag mababa yung pangalan nito, yung recovery natin sa paggamit natin ng traditional practice. Doon naman sa bulb and also pala sa multiplier, pwede siyang i-adapt ng mga multiplier onion na farmers natin. Then mas maganda rin yung mas marami tayong maitatanim. Mas marami kasing recovery, mas marami tayong maitatanim. Then in terms nun, mas marami tayong naitanim. Mas tipid, syempre. Mas tipid, di na tayo bibili. Then in terms sa yield, madami tayong aanihin pag mas marami tayong bulb sets. So ang benefit naman natin dito sa bulb onion naman, although hindi tayo makapag-store dun sa cold storage, pwede natin siyang gamitin, and pag tumaas yung presyo, pwede natin siyang ibenta. Ayan. So may return pa rin sa atin. Ayan yung mga, kumbaga, yung mga nag-hoard, Sir, no? Iikot lang siya. Oo. Yung sibuyas ay umiikot lang talaga. Kasi yung mga nag-i-stock. Pag masyado nang matagal, nabubulok na rin, masyado na rin mura yung benta. Naalala ko dati, di ba sobrang mahal ng sibuyas? Umabot yata sa 400 pesos per kilo. Yes po. Ayun yung mga nag-i-stock ba, Sir? Siguro yung mga may stock na sibuyas. Tapos sa pandemic, nung pandemic po ata yun. Okay. Kasi hindi naman natin alam yung galawan sa market. So, and additional po doon, kung gagamitin siya ng mga smallholder farmer natin sa bulb, pwede natin, kasi lalo na pag mababa yung presyo. So, napipilitan yung mga farmer natin na ibenta kaagad siya. Kasi, kailangan, pag i-stock naman natin under ambient temperature or doon lang sa gilid ng bahay natin, may cover siya, medyo mataas yung losses. So, maglo-loss sila ng weight, magkakaroon ng na bulok. Na makaka-apekto sa ating kikitain. Yes po. While pwede natin ipasok yun doon sa ating high temp, antay tayo ng magandang presyo, may kita sila. Mas mataas yung kita nila. Although may investment, yung losses din, Sir. Opo, medyo mababa yung losses. Tsaka na-preserve din naman natin yung quality ng onion natin. Ayan, sir, additional question lang po. Gaano kalaki po itong greenhouse na ito? Ay, yung high temp po natin, ma'am. Actually, modular siya, ma'am eh. Sa isang module, ma'am, ang dimension ng isang module ay 2.5 meters ang width. Then, ang length niya ay 1.5 meters. Then, ang height niya ay 2 meters. So, may arc lang siya. Parang greenhouse lang talaga siya. Yes, ma'am. Then, yung isang modules natin ng high temp, kaya niya maglagay ng around 400 kilograms. 400 kilograms. So, pwede tayong magdagdag as needed natin. So, another 400 kilograms, then so on and so forth. So, sir, saan po ito usually located? Meron na ba tayong mga pinag-installan? Saan, sir, ang mga karamihan? Karamihan po. Sa La Union. Ano po, Ilocos Norte and Ilocos Sur. So, meron po tayo ngayon sa may San Juan, Sinait, Ilocos Sur, Badok, and Pinili, Ilocos Norte. For multiplier po siya, for planting material. And for bulb onion naman, meron tayo sa may San Jose Occidental, Mindoro, Magsaysay, Occidental, Mindoro, then Gabaldon and Bongabon, Nueva Ecija po. Ayun. Sa bulb onion, sir, tsaka yung isang multiplier. Multiplier. Magkaiba, sir, ng structure ba?
O pareho lang din naman? Parehas lang din po sila. Anong kaibahan? May pinagkaiba ba, sir, sa mga materials na ginamit? Actually, wala ma'am silang pinagkaiba. Ay, wala. Magkaiba lang yung purpose nung kung bakit natin sila ini-store. Sa bulb, gusto natin pataasin yung presyo. So, kaya natin siya i-store doon for short term to medium term. While dun sa multiplier naman, antayin natin yung hanggang planting season na nila. Pang ano, Tanya? So, Iba-ibang medyo- purpose lang. Yes, ma'am. So, medyo matagal siya. Ayan, meron lang daw pong maliit ba to? Technical difficulty. Yan, naglalag dahil mahina ang internet. Siguro din dahil sa kuryente din. Wala pa. kasing kuryente pa rin. Ayan, may pa-shoutout tayo, sir, bago nating i-proceed. Oo. Asan na? Nawala na. Ayan. Shout out po sa taga-Nia. Kuya Vin, pa-shoutout. Si Sir Kyle Feliciano. Ayan. Kuya Vin, pa-shoutout po kami dito sa Zambales, Team Mango and Team Calabarzon. Oh, sir, shoutout nyo daw po si ano to? Si Kale po Kale yan. pala, Kale. oo. Ayan. Actually, sinoutout ko na kayo kanina ngayon lang kasi kayo nag-login kaya dinyan. Ayan, napagalitan pa kayo ng Joke ating lang. picture. Shoutout po dyan. Oo. Team Mango and Team Nagla-loss Calabarzon. assessment po sila kasi ngayon doon. ng Dapat ba Mingo. kasama si Sir Vin? Kaya lang nandito siya sa atin Oo, ngayon. may Kaya hindi siya nakasama. advance kasi ako na communication. Ayan. Pa-shout out naman, Sir Marvin, ang Team Muni Muni. Ayan, sir. Ang daming grupo ni Sir, ah. Actually po sa Sipord lang yon, sila Jessa, si Arlene, Ay, si Sipord. oo, hello, Tsaka po sa ma'am. Nia, shoutout po sa inyo. Ayun, kayo na po, sir, magbasa nung pangatlo. Parang para sa inyo talaga to. Ang pogi naman daw po. Binobola lang po ako ng mga yan. Ayan. Pasalubong daw, Kale. Sige, bilang pogi Dahil naman daw. nasa Sambales naman po kayo. Oo, ayan. At si Ma'am Beth, Beth. shoutout po, taga Nia Upris. Ayan, Division. Malayantok, Sa Santo oo. Domingo. Dito lang yan, malapit Yes, lang. malapit. Nueva Parang Ecija, nadadaanan taga ko pa. Pilmec po. Ayan, hello Ma'am Hello po, Beth. good morning And po. shoutout po sa taga Nia. Ayan. Kinig Ayan. lang po kayo. Ayan. Susunod nating may Ano, tanong ka pa? sir, Follow-up. additional, yung sabi ko location, no? Parang, location-wise, saan siya magandang ipwesto? Halimbawa, sa gitnang bukid ba? Or sa, yung ganong location? Ano bang checklist nyo, sir, para makakita natin ay dito Yung, ang ideal? kung saan yung mismo itinatayo, yung mismong itong natin, High temp. high temp storage natin. Actually, kahit saan naman siya pwede. Pero mas gusto natin talaga na expose siya sa sunlight, sa araw. Ayun. And- Walang masyadong mga puno sa paligid. Apo. Pero okay lang din naman kahit konting puno as long as yung mismong Mismong structure natatamaan. natin ay hindi nalililiman or ng ng mga puno. And as well as mas maganda siya na mas malapit sa may tao or sa may bahay kasi Resident. sibuyas yan, ma'am. Kasi baka pag nilagay natin sa bukid, Makuha, sir, Makuha. Hindi naman sa Wala mahal din na. ang presyo ng sibuyas, yes ah. po. Yung mga Isang ganun po. sako man lang din. Mm-mm. Malaki-laki. Sa susunod, sir, lagyan nating susi. Lagyan nating locker yung Pag nabutas naman yung Ayun, mga okay plastic. lang, ma'am. Mabilis siya mabutas Yun, pa. dahil talagang lang net, sir, Ano Net po, and UV plastic. plastic siya. UV plastic. Then, pinatungan ulit natin ng shade net. Ayun. Ayan. Madali lang siya. Wag naman sana. Wag naman sana, pero yun yung ibang risk natin dito sa ating storage. So, ayan, sir. Ang tanong, available po ba ito sa market? Paano, sir? Or sa Filmec lang Sa mga siya? local manufacturer. Paano, sir? Ano po, Paano ma-avail ng ating mga... Actually, may mga tayo, IEC materials tayo dito. Pwede siyang gayahin ng mga farmers natin kung gusto nilang itry. Inaalaw niya, sir, na gayahin lang naman, sir? Yung mga- Yes po. Kasi Okay. actually, Ayan na, mga naman po karadyo yun eh. agree. Greenhouse lang naman siya eh. Mm-mm. And ang inaano lang natin doon ay yung talagang yung technology na high temperature na pwede pala to. Although tayo yung pangalan nito, Parang... nag Yung idea, sir, di ba? Nagpasimuno. parang ganun po. Then mga Nag-lead. tawag doon. Medyo hinahanap ko, ma'am eh. Yung term. Nag-lead, Basta tayo develop. nag-research Yes. or
pinoprove natin na pwede tong high temp. Yes. Na possible po siya. Na hindi lang cold temp storage ang possible sa sibuyas. Opo. So may mga IEC materials tayo dyan. Then, yung sa mga sizes lang naman kasi nung structure, medyo dun tayo nag-focus. Tsaka yung sa ventilation. Ayun. Dun lang magkakaanuhan, sir, no? Yun. Opo. Pero pwede nila. Yes Pwede po ma'am. nila. So, kung ako yung farmer, sir, and may tanong ako, paano ko kayo At makakontak? gusto ko magpa-set up. Yes. Paano ko po maitatanong sa Filmec, halimbawa na, Diretso ba? kanino po tayo mag-reach out? Ipag-ugnayan. Actually po, kung gusto Sa nilang mga gusto. kung for example, i-techno-demo natin sa kanila or kung gusto naman nila magpagawa na, ang kaya nating ibigay sa kanila ay yung assistance natin. So, pwede silang sumulat sa ating butihing director, Sa ating opisina, yes. kay Dr. Dionisio G. Alvinja, naka-address sa kanya. Then, si Direct naman, ipapasa sa either sa CPERD or sa TMTD to provide technical assistance. So, para makater natin yung mga stakeholders natin. Ayun. Take So, note nyo po yan. saang location po natin kayang mag-abot ng assistance? Buong Pilipinas na Nationwide po ba to, ba? sir? Or dito lang po muna sa Luzon? Well, actually, ma'am, ang based dun sa project natin ngayon, ma'am, nakapasok din kasi to dun sa value chain improvement. Ang target kasi, as of now, ma'am, ay yung mga top producing area. ng okay. Onion muna. Bungabon. Bungabon. Sir, yan. Siyempre, meron naman siguro, sir. Mindoro. Oh. Mga ganon. Mindoro. Pero, as long as sumulat sila sa ating opisina, may gagawin at gagawin naman tayo May para feedback Tama tayo yan, para oo. sa- may bigay sa kanila yung gusto nila. Para ma-address kung ano yung pangangailangan nila. Magpo-provide tayo ng training. Tama, sir? Opo. Assistance. Assistance. Pati IEC materials, ibibigay natin sa kanila para Opo. At monitoring. Yes po. As long as kaya ni Filmec, so sulat lang sila. Then, nandyan yung ACD natin for the IAC materials. Yes, ipoprovide natin. Nandyan yung TMTD natin for trainings Yes. and techno demos. Then, yung sa amin naman, sa part namin as developer ng technology, so technical assistance. Although kayang-kaya naman na ng TMTD dun sa technical assistance Ayan. kasi nag-ano naman na. At monitoring din, sir. Yes po. Kayo po. Ayan. Napakaganda nitong technology na to, no? Yes, matipid ate. Ayun. Ano, sir, naman, bilang message nyo naman, dahil patapos na ang ating pitch, oo. Kailangan ng message sa ating mga viewers and listeners. Ano naman ang masasabi nyo, sir? In terms saan po ba, Sa ma'am? technology. Pwede naman, sir, sa ano? Ano bang masasabi niyo sa Oo. kanila Ano yung para iiwan yung mensahe? i-engganyo niyo sila or Oo, sa ating mga viewers. Okay po. Actually, narinig ko lang to eh. May quotation pa yata si sir na Medyo iiwan. ano lang siya yan. Oo. So, kailangan natin talagang sumubok ng mga bagong technology. Kasi kung hindi natin susubukan, Paano natin malalaman? paano natin malalaman? Kung hindi natin din susubukan, parang hanggang dito na lang tayo. Yes. Diba? Kahit sa ang aspeto, sir, ng buhay, Oo. sir, parang Applicable applicable yan, naman ah. yun. Diba Yes, po? Oo. So, medyo, yung farmers kasi natin, medyo hesitant sila. Talagang, di naman natin matatanggal sa kanila yon. So, kailangan lang natin na ipakita sa kanila na effective yung technology. Then you can adapt it and maging profitable sila. So, that's why, yun naman yung ginagawa natin sa Filmec, na maging profitable yung stakeholders. Oo. siguro sir, kaya marami din talagang may ayaw kasi syempre nasanay sila sa traditional and sabi nila Common okay notion naman naman kami yun, sir, sa mga farmers. Opo. okay naman na kami dito, bakit pa kami susubok niyan? Ganyan. Yes po. Opo. So, siguro yun yung isa sa nagiging problema natin sa pag-modernize or pagbigay natin ng mga bagong technology. Pero with kasi, the help of iba't ibang interventions Yes, na binibigay ng Filmec, Yes po. unti-unti, sir, no, na-adapt nila at nakikita nila yung importansya. Yes. Parang, ay, Ang ganda pwede naman pala. ng message ni sir. Very, Oo. lahat Kung hindi yun, mo susubukan, Hindi lang sa technology yan, lahat ng aspeto sa buhay. Kung hindi mag-take ng risk, may mawawala, pero malay mo, mas marami kang magiging Magiging benefit. Yes. At saka yung technology naman natin, ano naman siya, continuous improvement siya.
with our stakeholders, with our cooperators, Hindi naman natin collaborators. sila iiwan, sir, di ba? Yes po. Oo. As long as nandito yung project natin, kung anong gusto nila at kaya nating ibigay, for example ay modification or retrofitting, pwede naman natin gawin as long as necessary siya. Yes. At mahalaga ang ating mga stakeholders tsaka farmers dahil sila din nag-i-input sa atin ng mga feedbacks para ma-improve yung technology, di ba, Yes, sir? ma'am. At yun naman ang nagiging way natin na i-improve. May versions, kaya nga tayo may series of testings, yan. Kumbaga, Kaya nga. collaboration to. Opo, Kumbaga, ganun. Kaya sir. nga sila, Miss Kale, kaya nga sila nasa labas kasi nagte-test nga sila, Ayan. di ba? Yan ang Ah. trabaho Sample ng lang. support. Opo. Doon po sila nagtetest din sila ng technology No. para naman i-reduce yung losses naman ng Oh, yan. mango and calamansi. Yung nakikita nyo, mga... Aabangan ba, sir, ng ating mga listeners and viewers yung susunod na technology na yan, sir? Or ongoing pa ang... Ongoing pa po siya, pero Marami na po tayong pwedeng ilabas para sa kanila. medyo positive po yung mga feedbacks. Then, Ayan, abangan po natin. hopefully, maging tuloy-tuloy. Mm. Opo. Kasi hindi na natin ngayon alam yung panahon eh. Medyo nahihirapan na tayo. Okay, climate change. Kaya Talagang climate resilient eka nga dun sa ating technology. Ayan. May babatiin pa ba kayo, sir? Or sige, sir, itodo nyo na ang pagbate ng sa mga yung mga naiwan nyo pang hindi nababate. Ayan. Ay, sir, ayan pala, oh. Ayan, sir. May pasalubong daw po si Miss Message Kale. na po para dito sa, ano daw yung Mga message nasa nyo, sir, Zambales. sa Zambales? Galingan nyo eh, Sir John. At may sinabi si Ma'am Jessa Esteban, ano naman daw po ang message ni Sir Marvin para kay Arlene? Siguro, Ay, ano po, inahanapan po. Valentine special siguro. para si Arlene, ayan. Sige sir, anong message niyo daw para kay ano? Baka may single po dyan, pwede naman si Ma'am Arlene ng SCPRD. Kasi Ayan, no boyfriend since birth. Ay, pinromote na ni sir. Sige, no boyfriend since Oo. birth daw. Ano po yung FB page? I-plug nyo na yan, sir. Ayan. Ayan, may pasalubong daw po si Miss Kale. Mango, 1 kilo. Sige 1 ha. kilo. Hintayin namin sa radyo yun ha, Kil ha. Ayan. Ay, siya yun laging nagcha-champion sa atin sa online. Kale Feliciano. Oo, sa Onion. Onion ba kayo? Oo. Secret. tayo. Sakto, Ay, Onion. Onion din Ayan, pala to, nagka-reunion. sir. Ano pa dito, reunion pa. Onion. Kaya nga Onion itong pinapromote natin. Yes, ayun. Ano Onion pa, sir? kasi Yung tayo. mga babatiin nyo, sino pa? Sa family nyo, wala na ba, sir? Ayan, parang Actually, meron sa, pa. Ano lang, sa CIPERD, so sa laboratory, and dun sa mga nagtatrabaho sa field. taas and sa field. Oh. Okay. Mag-ingat po lahat ng nasa field. Ayan. Ayan. Ano naman yung takeaways mo dito, partner? Ayan. So, medyo konti lang itong nasulat ko. Pero unang-una sa lahat, sa mga may gusto po nitong high temperature storage natin, ito po ay kailangan natin na 24 to 39 degrees Celsius lang ang temperature. 27. 27 to 39. Yes, para maging Yung mahaba controlled temperature needed natin. Yung temperature range po natin. temperature Yes. range. Ayan, para ma-maintain natin ang quality and magte-thank you tayo sa mga nagpasimuno nito. Oo. Sa Kung project sino man ang proponent nakaisip, nito. yes. Ayan. Si Doc Babes po, si Doc Rodel. Doc Rodel and Doc Babes. Doc Babes Doc po. Babes Sana po. ay And mga Sir marami pa Domingo mga Miran senior. Life. Sir, oo. Sir Dong, ayan. Noong 2014 pa pala ito. Okay. Doon po siya sinimulan na ano. Yes. Oo, bago kasi ilabas yung mga technologies natin dito, talagang series of testing, series of researches yan talaga dumadaan. Ayan Yes po, mga ma'am. karadyo, nakikita nyo kung gaano katagal mo na itong tinetest, ginawa, bago ibigay. Opo. Yes. Ayan, ate, ikaw naman. Ayan, para sa akin naman sir, napakaganda nitong technology na to dahil yun nga, na yun naman talaga ang mandato at yung function ng PhilMec, pababain ng ating post-harvest losses. Talagang ina-address nito ang ating problema sa baba, sa mga farm. Tama sir? Oo. Sana mas marami pang gumamit nito no in the future lalo na kasi pamahal na talaga rin ang pamahal ang bilihin. Lalo na ang sibuyas pag panahon nila no. At para din sa ating mga farmers to partner. Yes. Dagdag kita. Dagdag kita lalo na sa mga small farmers natin. Yes. Ito Kasi ay para sa inyo. medyo mahal ang cold storage.
So, Ayun. dito tayo sa Ayun, warm. dahil 50 minutes past 11 na, ayan, nagpapasalamat kami, sir, sa pagpapaunlak nyo, ayan. Mga biglaang ano lang dito, sir, no? Yes, ma'am. Oo. Pinuntahan namin siya sa office, then go, sabi niya. Oo. Sige, go Ayan. ako. Thank you so much, sir, dahil pinaunlakan namin nyo kami dito sa programa. Ang ating techno picture for today. Oo. Sana Engineer meron pa, sir, Marvin. susunod to, ha? Yes po, ma'am. O, sige, ila-line up na namin. Nakita natin marami siyang naging part sa iba't ibang research. So, sure tayo na Hindi lang ito ang first. Ayan. May mga susunod pa talaga. Ayan. Ayan, so this has been your program host. I am Mai and Jonah for Yes. Techno Pitch on Air, making waves for Filmec Technologies. And we'll see you again next Tuesday only here at Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganaan para sa bayan. Bye!